Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone at pag-uusapan natin ngayon ng isang interesting na what-if scenario sa NBA na mapapaisip ka talaga na kung nangyari ito ay baka nasa ibang team ang idol mo ngayon at malamang ay ibang-iba ang NBA ngayon. Paano nga kaya kung si Kyrie Irving ay napunta sa LA Clippers na orihinal na may hawak ng draft pick ngayon imbes na sa Cavaliers? Yan ang pag-uusapan natin ngayong episode, pero bago yan, paalala sa mga ngayon lang napadpad sa ating channel at sa mga dati ng subscribers at followers ng iSport Zone TV Facebook page, ugaliing bisitahin ang video section para sa mga katangi-tanging videos sa basketball at boxing. Ang date na June 23, 2011 ay nakatatak na sa isipan ng buong Cleveland Cavaliers bilang isa sa pinakamakasaysayang petsa sa kanilang prangkisa dahil sa gabing iyon ay napili nila si former Duke point guard Kyrie Irving bilang number 1 overall pick ng 2011 NBA Draft. At mula sa puntong iyon ay nagawa niyang makakuha ng Rookie of the Year Award, maging isang NBA champion, makapasok sa 6 na All-Star teams at makapaglaro sa 3 NBA teams. Pero ang kasalukuyang karera ngayon ni Uncle Drew na ngayon ay nasa Brooklyn Nets ay maaaring maiba kung hindi naganap ang isang trade deadline move noong 2011. Noong Pebrero 24, 2011 ay ipinadala ng Cavaliers sina veterans Mo Williams at Jamario Moon sa Los Angeles Clippers kapalit ni former All-Star Baron Davis at ang isang unprotected pick na kalaunan mga kabasketball ay ang magiging number 1 pick sa susunod na draft matapos maharbat ito ng Clippers na nagtapos na may 32-50 record. Sa mga sumunod na pangyayari ay nasaksihan nga natin na binago nito ang magiging takbo ng kasaysayan ng 3 prangkisa at ilang NBA superstars, ang pagtatapos ng isang 52-year title drought at ang pagpapalit ng Clippers ownership. Nag-iisa lamang ang rason ni nooy Clippers GM Neil Olshey sa pagpayag sa trade na iyon at ito ay ang pakawalan nga si Baron Davis at ang 2 taon at 28 million pang natitirang kikitain ito sa kuponan. Salary dump kung tawagin. Naisip nila na magiging isang magandang fit si Williams sa kanilang batang athletic front court na si Blake Griffin at DeAndre Jordan. Si Baron Davis noon ay hindi na gusto ng team owner na si Donald Sterling at kinakantsawan pa ito dahil sa physical conditioning nito at estilo ng laro. Mantakin nyo yan mga kabasketball. Ang mismong boss mo na dapat nag-cheer sa'yo ay mismong nagbubu sa'yo sa laro. Ang hindi alam ng Clippers ay pagkatapos lang ng ilang buwan ay magbibigay ang NBA ng amnesty provision para magpakawala ng bad contracts kagaya ng kay Baron Davis. Iyon ang ginawa kalaunan ng Cavaliers sa kontrata ni Baron Davis na tinanggap nila. Kung naghintay lang ang Los Angeles Clippers ng anunsyo ay baka hindi nila ipinamigay ang pick sa Cavaliers na naging si Kyrie Irving nga. Sa panahong ding iyon ay abala rin ang Clippers sa pagkuha kay former All-Star point guard Chris Paul na noon ay nasa New Orleans Hornets pa. Kaya naman sa kabila ng pag-usbong ng pangalan ni nooy 19-year-old Kyrie Irving sa paparating na draft at pagkuha kay Chris Paul sa trade deadline ay isang logical decision para sa kanila ang hindi na pagkuha pa sa serbisyo ng isa pang point guard na gaya ni Irving. Pero mga kabasketball, tignan ang lineup na ito. Kyrie Irving, Eric Gordon sa 1 at 2, Al-Farouq Aminu at Blake Griffin sa 3 at 4, DeAndre Jordan sa 5 at meron pang Eric Bledsoe na 6th man. Yan sana ang magiging posibleng lineup ng Clippers kung hindi nila tinuloy ang trade at hindi nila hinabol si Chris Paul. Ang 6 na yan ay nasa pagitan ng 19 to 23 years old lamang. Kasama pa si 2010 All-Star Chris Kaman, isang 2012 lottery pick na kinalaunan ay naging ang anak ni future Clippers coach Doc Rivers na si Austin Rivers at ang malawak na cap space. Walang duda na ang koponan na yun na punong-puno ng athleticism ay pag-uusapan sa mundo ng basketball sa mahabang panahon at may posibilidad na mas mahigitan pa ang nagawa ng CP3 Lob City squad. Pero ang malaking tanong dito mga kabasketball ay kung ang koponan na aking binanggit ay magkasing galing o mas magaling pa nga kung hindi napunta roon si Chris Paul at si Kyrie ang nagpapatakbo na isang score first, pass second guard. Sa aking opinyon mga kabasketball ay hindi.
At least sa umpisa, dahil ang isang batang Clippers team na yon ay hindi magpapalaki ng interes ni Doc Rivers na lumipat roon mula sa Boston Celtics kahit pa naroon ang kanyang anak. Pero sa tingin ko ay mas naging exciting panoorin ang Clippers na yon dahil mas magiging fast-paced ang kanilang laruan kumpara sa isang traditional point guard kagaya ni CP3 at maaari rin nating masaksihan ang mas maagang pagdevelop ni Blake Griffin sa kanyang playmaking skills dahil nga wala si Chris Paul. Kung chemistry naman ang pag-uusapan ay mukhang okay lang din naman dahil gustong teammate ni Kyrie si DeAndre Jordan at nakita nga natin yan nang ihayag ni Kyrie ang kagustuhan na kunin si Jordan para sa Nets. At sa tingin ko mga kabasketball, ang kombinasyon ni na Kyrie, Bledsoe at Gordon sa backcourt ay mas may laban sa Splash Brothers noon kumpara sa Paul, JJ Redick at Jamal Crawford trio. Sa kabila nito, mukhang malabo ang sitwasyon na magreresulta sa pagkuha ng Clippers kina Paul George at Kawhi Leonard kung ganito ang nangyari sa kanilang koponan. Dagdag pa ang magkaibang tingin noon at ngayon sa Clippers bilang isang free agent destination ng mga NBA superstars. At kung akala nyo ay sa isang team lamang sa Los Angeles may mangyayaring pagbabago, mga kabasketball, ay nagkakamali kayo dahil maaaring meron ding epekto ito sa Purple and Gold Lakers noon. Ito ang tanong, papayagan kaya ni nooy NBA Commissioner David Stern ang plano ng New Orleans na ipadala si Paul sa Lakers nang walang competing offer mula sa Clippers? Ang naturang deal sana ay magbubuo sa isang Chris Paul-Kobe Bryant tandem habang mapapadpad si two-time champion at Laker veteran Pau Gasol sa Houston Rockets at si Lamar Odom naman sa New Orleans. Lumabas din na mga bulong-bulungan na pagkatapos nito ay ipapadala ng Lakers si big man Andrew Bynum at ang ilang picks para kay All-Star big man Dwight Howard. Natunugan siguro ito ng NBA at hindi pinayagan ang paglipat ni Paul sa Lakers. Dagdag pa dyan mga kabasketball ay ilang mga NBA owners ang tutol sa super teams sa NBA noon tulad ng nagawang LeBron James, D. Wade, Chris Bosh trio ng Miami Heat at ang Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett at kasama pa si Rajon Rondo sa Boston Celtics. Ayaw ni David Stern na mauwi sa ganito ang Lakers kaya hindi nila pinayagan ang Chris Paul to Lakers trade. Sa mga hindi nakakaalam nga pala, ang Hornets noon ay naging pag-aari ng NBA mismo pagkatapos bilhin ito sa halagang $300 million habang naghahanap ng bagong local owner. Kaya sila ang nagdedesisyon noon kung ite-trade si Chris Paul o hindi. Walang duda para sa akin na kung si Howard, isang first-team All-NBA player noong 2011-2012 season sa Orlando, ay napunta sa Lakers noon, ay magiging mas malakas pa ang Lakers. Pero ano nga ba ang kahihinatnan nila sa season na yun? Tandaan natin na sina CP3, Kobe at Dwight ay kabilang sa first-team All-NBA noong 2011-2012 season at pasok rin si Paul at Bryant sa top 5 ng MVP voting noon habang si Howard naman ay nasa pang-7. Kung hindi man nila kunin si Howard at panatilihin si Bynum ay may laban pa rin sila. Sapat na nga ba ang mga piyesang iyon upang sila at hindi sina Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden at ang OKC Thunder ang maghari sa West at talunin ang powerhouse Heat sa NBA Finals? Ano sa tingin nyo mga kabasketball? Pwede, di ba? Bukod kay Howard ay mapapakinabangan din ng husto ng Lakers si Paul dahil mababawasan ang mga minuto ng kanilang aging superstar Kobe Bryant na naglalaro pa rin ng 38 minutes simula 2011 hanggang 2013. Maaring hindi sana nagtamo si Kobe ng isang Achilles tendon injury noong 2013 kung nakakuha lamang siya ng sapat na pahinga dahil nasa kanila si Chris Paul. At heto pa, naaalala nyo pa ba ang Houston Rockets? Handa sila na pakawalan sina Goran Dragic, Kevin Martin, Luis Scola at ang 2012 pick upang makuha si Pau Gasol, ang napili nilang papalit sa retiring na si Yao Ming. Naghahanap noon si Rockets GM Daryl Morey ng isang superstar at si Gasol ay nasa peak pa rin ng kanyang karera noong 2011. Pero kung nangyari ito ay mababawasan ng interes nila na subukang kunin si future MVP at future leading scorer James Harden lang naman mga kabasketball at hindi mapupunta si Kevin Martin sa OKC. Posible rin nating makita ang pag-usbong ni future NBA champion Kyle Lowry suot-suot ang Rockets uniform at hindi ang Toronto Raptors jersey.
At sa lahat ng mga pangyayaring ito, ang pinakamalaking what if scenario sa episode natin ngayon ay na kay LeBron James. Alam natin na matapos ang 2 kampyonato at 2 finals MVP ay nagdesisyon si King James na bumalik sa Cleveland Cavaliers upang maglaro kasama si Uncle Drew at tapusin ang 52-year title drought ng Cleveland noong 2016. Pero ito ang tanong, babalik pa kaya si LeBron James noon sa Cleveland kung wala si Kyrie doon at ang naghihintay sa kanya ay ang mga players na gaya ni Dion Waiters at Tristan Thompson lamang? Imposible mga kabasketball, kahit na alam ng lahat ang mahalagang lugar ng Cleveland sa kanyang buhay, ay alam natin na hindi lumilipat si LeBron sa isang team na walang makakasanggang superstar o star. Sa katunayan nga ay lumisan siya ulit ng Cleveland Cavaliers upang maglaro sa Lakers matapos ang paglipat ni Irving sa Boston. Naisip ko rin mga kabasketball na ang sikat at napatunayang racist na owner na si Donald Sterling ay maaaring malampasan ang kanyang TMZ scandal noong 2014 kung hindi nakapasok sa playoffs ang Clippers o kaya naman ay wala sa kanyang kuponan si Chris Paul at Doc Rivers. Bagkus ay naiisip ko dyan ay ipapasok na lamang ng NBA at ni Stern si Sterling sa isang rehab, ang pinaka-common na parusa para sa isang public bad behavior at hindi ibenta ang kuponan kay Steve Ballmer. Pero kung sa Clippers nga nagsimula si Kyrie, sa tingin ko dahil sa kanyang kakaibang personalidad ay eventually hihingi din siya ng isang forced trade paalis ng Clippers at may iwan ang Clippers na gumawa ng supporting cast sa palibot ni Blake Griffin. At sa kabila ng lahat ng mga what-ifs na ito, ang trade sana na iyon na magsasalba sa kanilang prangkisa ay nagpapatunay na sa mundo ng basketball at NBA, tunay na bilog nga ang bola. Ano sa palagay nyo mga kabasketball? Nagkampiyon kaya ang isang Kyrie Irving sa Los Angeles Clippers kasama ang isang Blake Griffin? Bumalik kaya si LeBron sa Cleveland nang walang Kyrie Irving? Nakakuha kaya ng back-to-back championship si Kobe Bryant kasama si Chris Paul? Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSport Zone.